Generation falling down to worship, to sing the song of ages to the Lamb. And all gone before us, and all will believe, will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All throne and dominion, all power and position, your name stands above them all. Holy angels cry, holy, all creation cries, holy, lifted high, holy, holy forever. If you get forgiven, and if you will redeem, sing the song of ages to the Lamb. If you walk in freedom, and if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. We'll sing the song forever to the Lamb. All the angels cry, holy, all creation cry, holy, you're lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy, to the King of Kings. Holy, you will always be holy. Yes, Lord, you are holy forever, Father God. Lord, we lift up your name on high, Father God. For you are worthy to be praised, Lord God. Even, Lord, sa among katuyuan karon, magiging kami, Lord, alang sa kalayaan. Lord, our heart sings, Lord God, a melody gikan sa mga kasing uphold them, Lord God. Mabagting dapitan na safety, Father. Lord God, we give you all the glory and honor in Jesus' name. Amen. Ang atong meeting will continue after lunch. Kaya mag-meeting ng mga laki, mag-meeting po mga bayi. Kaya napuspon mo doon mo plano sa inyo po mag-meeting po mo. Okay? So this morning, magkuhan ng tao mga learning time. By the way, at plana, Holy Spirit to lead. So, ingon rin atong notes, the Holy Spirit's feeling is He must have. Okay? Kinahanglan yun. Ang manag-iskutuhanon na Pangulo, makabaton sa Balang Espiritu. So, without His ministry in and through our lives, we will not properly feel the leadership role which God has placed us. So, kung wala ang Balang Espiritu, di na kahimo sa pagtuman sa atong mga buluhaton sa atong iglesia. Makatuman matingali ka, pinaki sa mong kusog, pero walay agi, walay epikto kaayo. Okay? So, but through the power of the Holy Spirit, we can see Him do the impossible. Okay? So, din inalista ning mga pulo ka mga timailhan nga ang usa ka leader
napuno sa Balang Espiritu. Okay? Number one, a spirit-filled leader is personally yielded. Sa ito pa, ang leader ginunta, kailangan mo surrender sa Holy Spirit. Isang pag-unsa siya ka bright, isang pag-unsa siya ka maalamon, siya ka maayo o kanang fugihan or bantugan, dapat mo yield siya totally sa Holy Spirit. So the key to effective public leadership is a genuine private walk with God. Okay? So kung ikaw mag-ministeryo ka sa imong kongregasyon, and when you minister niya, malapas unas ng imong pagministeryo, kapagkita ka na sa resulta na sa imong private life, wala din kay pakigdait o kanang pakigsuod sa Balang Espiritu. Nabindahan na sa atong private na mga kinabuhi, mag-cultivate na ta o kanang madinututod sa Balang Espiritu. Na wala ito yung dinig na tao o ni Jesus o sa Father, ito yung puntay nila, but this time, Holy Spirit yun ang paan, ang minister. Okay? So kung wala ang Holy Spirit sa ato ang kinaluwi sa atong simbahan, huwag kita in fact, walay Kristyanismo kung walay Balaan Espiritu. Iwali ko ang title, The Heart of Christianity is the Holy Spirit. So ato masuta nga kung wala ang Balang Espiritu sa imong kinabuhi, di ka na matawag na Christian. Okay? So number 2, a spirit-filled leader models godliness. Okay, Diyos nun. Diyos nun pa mo? Ha? Kasi Diyos nun lamog na mo sulod simbahan. Simbahan, parang hindi makabuak og baso. Ha? So, the lifestyle of spiritual leader is to be an open book, a living testimony, easily seen, clearly examined, and able to be emulated. So, kung tinuod kang naglakaw sa pagka-Diyos nun, makita din na sa uban. Hindi na ka mo bandilyo, makita na sa uban. Eh, ikaw, kagabit na naningos Pablo nga we are living epistles. Nga mabuhi ka mga sulat ni Kristo. Nga dahang tao nagbasa sa atong kinabuhi. So diha pa lamang unta, ang mga tao mablis na. Maglantaw nimo. Or mangyami sila, makita sila nimo. Ngunay dakong problema ron. Imbis kita siya nimo, makaingon siya, salamat sa Diyos. Yang mangyamit manoon. Yan na po na yung kuan. Upa na. In sanctification. Okay? Sa pagpakabalaan. When God's Spirit is in control of your lives and leadership, there will be a noticeable direction away from sin, both privately and publicly. So, continue on yun nga, ang Holy Spirit ka-control nimo, na agoy may tabos imo kinabuhi. Unya makita ko na. Okay. Kaya kung wala yung ka mausap, so kasi mong pagka-born again, kasi wag ka na born again. Kaya umingon ka nga, na born again ka, binagis grasya, unta makita ang grasya sa Ginoo sa imong ginabuhi. Nag-isultes Acts chapter 11, 23. Pag-abot nilang Pablo dito sa Antioch, ningon ang Biblia, and they saw the evidence of the grace of God. So nakita nilang ebidensya sa grasya sa Ginoo sa mga kinabuhi sa tao. So ang pangutahan na ron, makita bang ebidensya sa grasya sa Ginoo sa inyong matag kinabuhi? Oh, basig disgrasya rin makita. Okay? Ikapat,
spirit-filled leader maintain spiritual priorities. Okay? Sa inyong mga prioridad. Okay. Right priorities are the product of God's leading. Without the Holy Spirit guidance, you will never truly zero in on God's priority for your life. So kung wala ang Holy Spirit na control sa imong kinabuhi, kanang imong mga prioridad sa kinabuhi, posible nga dili iyas Ginoo. Pero may kagabuhat, walay resulta. Okay? Kasi gabuhat kas buta nga wala gipabuhat sa Ginoo nimo. Kay imo rang gusto. Okay. So again, daghan ka pong leaders imong ana. Okay. Busy kaayo, pero walay agi. Ha? Busy kaayo, pero walay agi. So, busyness is not a sign nga may laki. So, if you want your priorities to be right, dapat kanang prioridad nga gihatag gikan sa iya sa balaang espiritu. Magulat ka o sa iyang ipabuhat. Dili kay amo man ni nauso ron mo pa akong buhato. Imo na donggan ang sipti kasimbahan mo may ilang buhat. Suhit ko ka. Okay. Number 5. A spirit-filled leader leads others to Christ. Okay na eh. Okay, dapat kita mga dili tingali ka evangelist at least sa mga leaders. Evangelist. Kung dili ka evangelist, at least you are a witness or a simple soul winner. Mga bighapon ka, tingali, dili good parang agi sa evangelist ka, dinaghan ka na maani. Pero at least, dili na nato himuon excuse nga, di na tamusang niyaw kay, di magpo-evangelist. Okay? So, kanang tanang born again, gitawag na sila musangyaw po. Bisag dili sila, wala sila klasa sa pagka-evangelist. So, soul winner, yapon itata. Number 6, spiritual leaders maintain oversight. Okay. Sa may pasabot oversight. Spirit-led oversight will make you both observant and obedient. In other words, you will notice things you never noticed. Okay? And then the Holy Spirit will lead you to take action and to obey His impulse. Okay? So, kung iyan kas bala ang Espiritu, makakita ka mga buta nga, kani at tulad ni mo nakita, iya karon ni mo nakita. Yung imong buhaton, din makakita ka o resulta. So, ang imong spiritual oversight, ang imong spiritual overseer is the Holy Spirit. Okay. So, dili ta magsalig sa itong kagalingon. Di po ta magsalig sa uban na itong mga pastor. Ako, dili man daotan nga. Ano bang naminaw ko sa mga pastor? Okay man na. Pero kung imo na ibutan ang imong pagsalig diha sa pastor, tanan imong buhatos ministry na agad na madungog nimo anak ng pastor, posible pong maabot panahon nga masalaag po ka. So, dili ka magpili ha? Dili kay mga tinang nag-Bible study itong gusto mong hatag. Katong dili mong hatag, di po ating Bible study. Pili ay. Or kating usa, kada Bible study mo, hallelujah handshake.
Ya kani usa postan kag balanghoy. O di mo prepare kung kasbikas. In trial. Okay? So ang mga leaders nga napuno sa balang spirito, panahon sa mga pagsulay. Puno ra gyud ng grasya. Dili na mamahit. Balik. Dili musukol. Nilak lang. Utong lang. So, gracious in trial. Come boldly upon the throne of grace that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Okay. So, dapat dalawa sa pagsulay, ikaw leader, peaceful ka, gracious ka, strong in spirit through the most difficult times is supernatural. Okay. So apart from the Holy Spirit, ang imong mahimo, surrender. Undang na lang ka. Okay na daw, may pastor kaysa ko surrender. Oh, okay na. Hilak na. Tsabaw ka na ka. Ay, nag-surrender. Surrender sa Ginoo. Ayaw surrender sa akin. Awan na. Kaya ito, ako amigong pastor sa Lumagiti. Uy, kay ko niya. Yun siya nga. Pas, apit tas, overnight prayer meeting. O sige, apit ko. Dito siya ang simbahan. Napuno ko daing tao siya problema siya mga membro ba siya na leaders. Ang panahon sa prayer meeting, ini ilang mga bangko nga kato bang karaan mga bangko nga piyo mga kahoy nga solid nga takas kayo puro ko din yung pangtuwang kasagit sa simbahan na pinag siya ng pangtuwang ng mga ako na pala man gipasagdan kahit makahugaw na yung kasuko pa kaya may nalaman kay bangko yung gipahungawan kaysa tao. Wala kaya po di surrender. Okay. Dayon, nebot na panahon, gikan siya Bible study, pag-abot yan dito simbahan, personage, nanay, naka-plaster dito siya, portahan. Taman na lang ka ugma pastor pag impake na. Oh yes, pastor. Osaka. Okay. Polo. Spirit-filled leaders exercises spiritual authority. So, tamo yung otoridad. Okay? At mga leader mo. Okay? Holy Spirit-led authority will lead authoritatively but kindly. And it will always seek to resolve discord rather than stir it up. Okay? This kind of authority responds kindly to those who disagree and still love and give from a deep heart of compassion and grace. So, kung hibalog ka, nga na ito sa ka-leader nga, flirting mudaot nimo. Nangyayani as a personage. Stray-stray nimo. Magkapakaon niya snacks. Very good. Pasti puputagan nimo kuan, hilo. Tagraputin. As a leader, you have your authority, but use your authority in a proper way. Okay? Use it with grace. Okay? Tagaan na ng kuspati. Ha? Lana? Ay, pupunta na? Oh. Ay, kuan. Kulang mo niya? Ako nakita ka? Ano?
kanang common feeling sa mga leaders, especially pastor. Kana mag usually Wednesday or magtan-aw nga gamay ra, common feelings ba nga ang pastor discourage, frustrate ba. Pero one thing I learned nga sa pagpangalagad sa Ginoo, yun siya nga rejoice in the Lord. So kung nalipay ka sa pagpangalagad sa Ginoo, dili pagbati, dili imong feelings, dili atong feelings atong i-deal unsay sitwasyon, either gamay or daghan. Lipay ka nga hantud karon naapa ka na pangalagad patas Ginoo. Kay kung dili ta malipay, way siguro kwaon na ta. Una usas akong katunan karong panahon ba nga anang wa ko gagamit sa akong mata, karon malipay ko sa akong nakita, mo desisyon ko tungod sa akong mata, kundi dapat within nalipay ang daan sa pagpangalagad sa Ginoo. Na bersikulo diha sa libro ni Jeremias, nalimot na ko sa to. Kakira to. Nga ningon si Jeremias, tinumlo ang tao nga nangalagad sa Dios nga walay kalipay. So kung pastor ka, sige ra kang reklamo, Mao. Tungod sa nakitaan. sige o, sa mo nakita. Bobe na ang purpose ining among series sa Holy Spirit. Karon ang mga Kristohanon sinabi lang kinabuhi nga Espirituhanon. Si Pablo bisan doon sa gikapos og kadina iyang diin busog gikutang sa kroso. Pagsulat niya sa Pilipos sa libro, puno sa kalipay. Malipayon siyang kadinahan. Tingaling kita pa ito. Katol kay muli ko, di kakakalot kay kadinahan. Pero sulat siya yung mga libro niya, ang Pilipos, ang tema sa Pilipos, joy. So, kung sa may na ang Pablo, nga mang malipayon, nagyapon siya, bisag kakalisod na yung kahimtang. Kasi Pablo, dili siya tawhanon. Espirituhanon siya. Di siya mapitahan sa iyang palibot. Kung siya iyang makita, kung siya iyang mapil. Kaya ang iyan, different level siya. Spiritual siya. Iya makita na itong Panginoon. Muna rin siya sa Acts 20:24, my life count nothing kung di niya mahimo. Nothing moves me, no? Nothing, siya kung di niya ma-testify the gospel to proclaim the grace of God. So, kada dapat mabuta na mo na matabo. Dagan nagya po Christian, bisag pastor. Mao. Gagin na buhi, nagyapon nga dili espirituhanon. Buta na ka. What is man? What is life? What is man? Ang mga panalangin nila sa among mga pastors from Manuyod sa uban pa nga mga churches. So Lord, thank you so much, O Lord God. This we pray in Jesus' name. Amen. Okay, attack! I work. Hawa ko lang buot mo. Sirena ko.
Kanyo, Treasurer Gian Abreu. Wala to. Ang buti bata ko. Auditor, Sir Neria Torres. Honest, Dang Eden Tinyo. Coordinator, Marcos Pipo. Nagamo ko din ako. Advisor, Pastor Lorna, Mende, Pati ni Torna. Advisor, uy, gusto yung lalim na mura. Makuha mo itong ilang post ito? Asa ba to? Tari, nakauban rin si Kuan niya, si Mapel niya. Atong ipakuanon. Fellowship na mo, salamat din mo sa mga kamot. Saling Lord yan na. Sumala, Diyos na yung panahon, protection sa mga pagbiyahe. Salamat din, labi na sa iyong tulong, madunay na nagbibinuhan tanan na mahimo kami o Diyos na angayan din na nagpagayon sa pangalan. Yes. Kahit ito Diyos ay tulong, umanin may Ginoo sa mga pagpamahuli. Salamat kayo na tiin ang mga kasaluoy, ulang ka na mo. Umanin ko sa Diyos sa mga Pangulo. In Jesus' name. Amen.